Hello mga ka-legit Davercads, copyright infringement case meron na daw resolusyon according sa nananggaling sa korte. Linawin po natin ang balitang yan at lahat ng yan ay pag-uusapan natin. Pero bago yan, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais ko po munang i-shoutout si Mr. Malyari Mascareñas. Ang kanyang membro ay mga Viva Max, ano ba? Hindi natin alam saan galing yun, ha? And Mr. Manuel Ponce, Mr. Joel Lau, Miss Cathy Hill, ayun, buti kabisado ko yung mga pangalan nila. Hello po sa inyong lahat. Thank you so much for your unending support at palagi ang panunod sa ating channel. Eto na nga, no, dahil ang isa po sa mga news online na PEP or Philippine Entertainment Portal 17 hours ago ay naglabas po ng isang article na may title na ganito: Eat Bulaga, masaya sa ratings at commercial load. B-pop idols pumirma ng exclusive contract sa tape. At yung kanilang na parang subtitle nila is yung copyright infringement case ng TVJ versus tape may resolution na. So, kaya po talagang napabukas tayo dito po sa balitang ito, ano? Dahil syempre isa ito sa mga pinakakaabangan natin dahil sino nga ba ang mag-uuwi at talagang magiging masaya ang Pasko dahil malaking halaga po ito. According po dito sa news na to, para lang po basahin sa inyo, sabi diyan, 5 taong kontrata ang pinirmahan ng grupong B-pop idols ng Eat Bulaga sa Tape Incorporated noong Biyernes, November 15, 2023. Ito po yung pinakabagong miyembro, 6 na miyembro ang naturang grupo na na-discover daw di umano sa search for B-pop idol sa Eat Bulaga. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ipinantapat sa Eat Girls. An all-female group ay kinabibilangan ni na Barbie, Jana, Audrey, Swaggy, Jade at Isabel. Marami raw nakaplano ang tape sa naturang grupo na regular na ngayon mapapanood sa Eat Bulaga. Kasama sa kontrata ang signing ng CEO President at Tape Incorporated na si Congressman John Halosos at ang Executive Vice President for Production na si Soraya Halosos. Sinasabi nga ng ilan na maaaring ito mga girls na to isa na naman sa mga pupuntiryahin nitong si Mr. Paulo Contis, ano, dahil alam niyo naman si Paulo makakita lang ng babae yan, di ba? Tinanong din po ng PEP ang kanilang legal counsel na si attorney Maggie Abraham kung papipirmahin daw di umano ng kontrata ang ibang host sa naturang noontime show. Kasi ang nakapirma pa lang dun sa kontrata ay sina Paulo at Isko pa lang. Pero yung ibang mga host katulad ni Betong, ni yung isang makulit na host, ano, si Buboy, hindi pa po pinapipirma yun. Ang tanging pinapirma pa lang ang regular host na masasabing may kontrata sa tape ay si Isko at saka si Paulo. Pero other than that, wala na. Sabi po ni Atty. Maggie, papipirmahin naman sila para matiyak na regular din silang mapapanood sa naturang noontime show. Masaya raw ang mga taga-Eat Bulaga dahil bumalik na ang madami nilang commercial. Wow! Madalas ay mahigit 30 minutes daw ang kanilang commercial load at mas marami pa ito kapag Sabado. Ito po yung ilan sa mga pagbibida ng PEP na, no, kasi alam ko po ang PEP kasi pro GMA talaga to kasi parang ito pong news online na to is parang in favor dun po sa mga taga GMA, kaya gano'n na lang kaganda yung mga write-ups nila patungkol sa bagay na ito. Masaya raw ang mga taga Eat Bulaga dahil bumalik na ang madami nilang commercial. Madalas ay mahigit 30 minutes daw ang kanilang commercial load at mas marami pa ito kapag Sabado. Yan yung claims nila. Pero pag tayo po mga nakaka-observe doon po sa mga commercial loads po nila, hindi hamak po na mas marami pa rin ang EAT. Ito pa, sabi po nila, happy rin daw sila sa rating nila na lumalaban naman sa EAT ng TVJ sa TV5. Pero kasi kahapon po parang tumaas po sila ng ilang percent. Sabi dito, nung nakarang Biyernes, November 17, ay mas mataas na rating nila sa 4.2 kumpara daw sa EAT na 3.8%. Ang Showtime naman ay lagi nagte-trending ay 2.4%. Noong Sabado, November 18, ay mas mataas uli ang EAT na nasa 4.6% at 3.8 naman ang Eat Bulaga. Sabi niya,
maganda pa rin kampante ang noontime show at lagi silang nagpapagandahan. No, dahil po dito sa mga question na ito, hindi na rin po naiwasan na tanungin si Miss Abraham Garduque patungkol po sa case ng copyright infringement, ano, dahil talagang ito po yung isang pinakaabangan po natin dahil deserve ng TVJ na makuha ang hustisya dito. Pero according po dito sa news na to, nung natanong po nila, sabi po ni Attorney Abraham, magsasubmit pa raw sila ng memorandum sa November 23 at pagkatapos ay may period pa na 60 days bago ibaba ang desisyon. Siya pala bali 6 na beses ang kinabog ng Revamp It Bulaga ang EAT ng Legit Dabber Cards mula nang umariba ang Battle of the Noontime Show noong Hulyo. Biruin mo talagang sinasabi nila na kinakabog daw. 6 na beses, ilang buwan na po silang umi-airing ngayon, 'di ba? And yun nga po sinabi po dun sa case ng copyright infringement na December 2020 at parang after po nito sa November 23 may ipapasa pa silang memorandum, parang sinabi lang nilang memorandum yun, pero I think it's parang dito po sa unang case, talo sila, maaaring ganun hindi natin pwede kasing desisyonan yan wala pa kasing opisyal na inilalabas ang korte patungkol dyan. Pero para sa akin, ang POV ko, sabi niya, magpapasa daw ng memorandum ang TAPE at ang GMA patungkol sa issue na to. Kumbaga, para sa akin parang may desisyon na yung korte, pero kailangan nilang lumaban ulit and ask for additional 60 days para po ipaglaban yung kanilang team, no? So ibig sabihin pala, ngayon pa lang is nasasabi na talagang nanalo ang TVJ. At anyways, para lang po tayo ay medyo mag-die down, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa ating updates. Unahin po natin ang komento mula kay Mr. Joel Lau. Sabi niya, good evening Idol Darrets, ganyan ang EAT, professional kahit komedyante si Jose, marunong sakyan ang mga nagloloko sa kanila, isang pagpakawala ng contestant na yun, ganyan mga talunan papansin. Laugh, hashtag legit Dabber Cards, hashtag TBJ on TV5. Diba, nakita natin kung paano hinandle ni Mr. Jose Manalo yung pangyayari na yon, na parang na harap-harapan bastusan yun dahil kinanta or yung pinaka-tagline ng It's Showtime, sinabi niya yung sayaw ni Yorme, no, dating mayor ng Maynila na si Isko, sinayaw niya. Ay nako, sabi ni Mr. Manuel Ponce, Miss Darren, sanay na yung TBJ at legit host Dabber Cards sa mga ganyan. Kayang-kaya nilang sakyan yan. Grabe nga, saya kanina na sugod bahay, asaran at pasaring ang inabot ng mga kalaban. Hehehehe. True. Ito po kasi yung segments na yun nga yung meron pong isang tao na parang para sa akin nabastos kasi yung mga TVJ at legit Dabber Cards. Sabi ni Robio Victoriano, Miss Darren, siya ng maganda sa host ng TVJ, mga professional po sila, kaya alam nila ang gagawin nila, kaya lahat ng gagawin ng mga kalaban, di uubrayan sa EAT host. Kawawa naman yung mga Shokla at Tape Bulagta. True naman po, alam po nila how to handle those situation, nang hindi sila kailangan mamahiya, hindi nila kailangan murahin yung audience, hindi nila kailangan na parang magsalita ng hindi maganda, 'di ba? But sinasakyan pa po nila yung biro ng ilan sa mga contestant doon. Kumbaga, they know how to handle. For almost 44 years na po nilang ginagawa yan, no? Kaya talagang sanay na rin sila. Sabi naman ni Romy Obispo, good evening Ma'am Darrets, galing ng ginawa ni Mayor, ganyan yung tunay na host, hindi nagpapahiya, di tulad ng iba, magaling magpahiya sa contestant. True, marami tayong napanood na ganyan, 'di ba? Parang siguro para sa kanya biro lang yon, pero para po dun sa nakaririnig at nakapapanood, kasi iba-iba naman ang perception ng tao, 'di ba? So salamat po Mr. Romy Obispo sa inyong panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Darrets TV, and please do follow me on my TikTok account, Darrets TV. God bless everyone. See you on my next vlog.